online sexual bullying, physical, verbal at psychological violence. Ito ang mga uri ng pang-aabuso na kadalasang nararanasan ng mga kabataang Pilipino. Batay ito sa pag-aaral sa mga kaso ng pang-aabuso sa bansa na isinagawa ng iba't ibang international organizations. Sa survey na ginawa ng Council for the Welfare of Children, UNICEF, DSWD at iba't ibang grupo, sa 4,000 child respondent mula sa iba't ibang sektor na nasa 13 hanggang 24 na taong gulang, 80% ang nakaranas ng pang-aabuso. Karamihan sa mga ito ay nagaganap sa loob ng kanilang mga tahanan o sa mga paaralan. And the study has shown that we really need to be more serious in addressing violence against children, which is happening all over the country, from the places which are supposedly safe, the schools, the homes, to the schools, to the streets. 8 out of 10 children in the Philippines experience some kind of violence, and most importantly, they experience it in the places where they should be most safe. Mas mataas na porsyento rin ng mga kabataang Pilipinong sexually abused ay mga lalaki. A fact that has shocked us and surprised us, but maybe we all should have been aware of, is that boys in the Philippines are much higher risk of sexual violence. Kaya naman panawagan ng mga grupo ng kabataan makiisa sa mga proyektong layong maprotektahan ang kanilang mga karapatan. The most significant way for us to address this issue is educating the children at home and at school and in the community regarding their rights, for them also to fight for their rights. This kind of violence, whether it's psychological, physical, or sexual, has a lifelong negative effect on any individual, and therefore it is really important that we stop it and we talk about it, we open up, we break the silence. Sa pag-aaral ng iba't ibang grupong pumoprotekta sa karapatan ng mga kabataan, pangunahing sanhi ng pagrerebelde maging ng drug addiction ay ang pang-aabuso. Panawagan ng mga ito, wakasan na ang karahasan sa mga bata at kalingain ng mga anak at kaagad na iparating sa mga kinauukulan ang mga ulat kaugnay ng pang-aabuso. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City.